morning pa rin mga kababayan, ma'am sir. This is John, the Filipino channel na ang inyong pong lingkod. So today is March 18, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Ugi sa car accessories sa may JP Rizal Street, Concepcion 1, Marikina City. At dadalhin po natin yan sa may Peter and John's Parish Diocese of Caloocan sa mga General Rosendo Simon Potrero, Malabon po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government of private man yan ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Tala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at tala kaya habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick up area. Mas pwede ba ihi? Mas pwede ba ihi? Boss, pwedeng paihi? Paihi lang. Thank you. Paano nga po pala pag tumagal-tagal talagang ganyan ang situation natin sa... Diyan masusubok po yung talino ng mga hinalal po natin kung kung paano sila mag-isip ng mga solusyon. Sa ngayon hindi ako nabibilib sa mga diyan nasusubok yung talento nila. Hindi ako nabibilib kasi sa akin lang sarili kong opinion. Pagka ganyan na alam na nilang talagang kung tatansyahin mo tatagal talaga yung kasi italalaban ng Iran dapat yung presidente makipag-usap na sa halimbawa Russia kung ano ng mga supply, presidente ang mag-usap na dyan o bigyan nyo kami, kaya saan nyo kami kukuha ng supply, ganoon para makakuha ng diskwento man lang sana para hindi maipasa naman sa atin yung mahal ng talagang mas mahal siya ng konti. Pero kung presidente to presidente naman sigurong mag-uusap siya na pag-uusapan niya.
Kaso may sanction pa ata ang Russia kasi. Kalyado natin yung US eh. Tingnan kung anong gagawing solusyon ng nila na mga matatalino. Saka para sa akin, dapat itanggalin ng oil deregulation no. Tapos dahil panahon ng crisis, kayang-kaya ng gobyerno yan magpasa agad ng batas na lahat ng oil company sa buong Pilipinas automatic 50% ang share ng gobyerno para hindi sila makapagmanipula sa presyohan. Dahil nangyayari talagang kapag panahon ng crisis silang umaasenso minamagic ang sinasamantala so pagkakahati ang gobyerno kontrolado. Tapos walang ibang mag-aangkat ng petrolyo na langis, dadaan lahat gobyerno lahat. Sa ngayon ewan ko lang sa sarili kong kung talagang hindi pa iiralin ang mga korupsyon kasi walang korupsyon doon pagka gano'n siguro mapapasukan pa rin nila yun. Matatalino sila oo pero para sa akin pinaka-the best na solusyon doon kasi sa Saudi ganun lahat ng oil refinery sa Saudi automatic yun ka-share ang gobyerno doon. Yung Saudi Aramco, ka-share ang Saudi Aramco. Yun, doon ako galing. So, magandang i-adapt yun dito sa Pilipinas. Although hindi tayo oil refinery dito sa Pilipinas, ang una rito kung paano mungurap. Tama, yun ang buong katotohanan. Hindi naman nila lahat pero talagang napupulaan na talaga, nadadamay ng ibang matitino kung meron man. Meron naman talaga diyang matitino. So, mas lamang kasi yung minuuna kasi yung pangsariling bulsa Kung paano kakat. Dito nagtatambayan itong mga to. Walang nanguhuli po kasi sa kanila. Hinahayaan lang nila. Dapat sana itong pinaka-right hindi nila tinatambayan. Nasa hinahayaan sila. Kukontak Nila nasusolusyonan yan. Simple lang naman yun Kung talaga, sabagay alam naman siguro nila yan. Kaso nga lang, baka walang makurap kaya hindi nila pinapriority. Talaga nagkukos ang traffic dyan kasi ang laki-laki ng EDSA kaya pagdating doon sa may tulay doon sa may Balintawak, ang liit, naging 2 lanes na lang magsasalubong pa. So bottleneck, naging imbudo. So talagang yun, bakit kasi nung gumawa sila ng tulay, yun lang kaliit. Pwedeng-pwede naman lakihan yun para sana hindi mag-cause ng traffic. Kayang-kaya ng gobyerno kung tutuusin. Kaso hindi nila ginagawa. Bakit kaya? Ayan, naglagay sila ng mga tatalino. Nagboto tayo ng mga tatalino at naglagay sila ng mga tatalino dito sa mga DPWH kung ano naman. Dapat gampanan nila yung trabaho nila. Kaso nga lang, bakit kaya hindi nagagampanan? Dahil kaya sa walang pakinabang? Ewan ko, tanong lang yun. Ay, nako, bakit kaya? Ma'am, baka naman may access kayo sa Office of the President. Baka pwedeng iparating yung aking mga suggestion, mga ideya.
Malaking bagay po yun. Actually, sir, minsan, nandyan din yung corrupt eh. Hindi, ayos lang yun. Wala problema doon. Talagang, andyan na yan eh. Dito sa, ano sa atin, sa Pilipinas, wala talaga. Andyan na talaga yung corruption. Ano lang, bawasan. Bawasan naman nila. Sobrang lalaki naman kasi yung mga, ano, imbes na umasenso naman sana yung Pilipinas eh. Sobrang lalaki naman. Maunawa natin yung ano, Pan-Jollibee man lang sana nila eh. Pan-Jollibee 100,000, mga ganun ba? Pan-Jollibee. Para lang ko yun sa DepEd eh. Oo nga eh, kaso nga lang, Pan-Jollibee nila, 100,000, eh, 100,000,000 eh. Billion pa nga, di ba? Grabe. Ay, nako. Sana matupad na lang yung wish ni Cara David. Ay, ano ba yung wish niya? Ay, wish ko lang, Carol Hindi, David, ha? yung Ah. wish niya nung nag-blow siya ng cake, mamatay na sana lahat ng corrupt sa Pilipinas. Walang natira. Problema din tayo, wag naman. Yun na lang ang inaabangan namin, yung wish ni Cara David. Yung mamatay na lahat na sana ng corrupt sa Pilipinas. Baka naman sabihin din nila, wag kayong mag-alala, lahat tayo patungo dyan, sabi siguro. Pero ano naman, marami pa rin matitiuno dyan, iniwala pa rin naman ako. Pagtapos ng time ni Bongbong, hindi mo alam kung sino na talagang uupo na susunod na Pero sa aking sa aking sariling analysis lang naman sa nangyayari dito sa atin. Kapag ka, ano talaga kasi kahit na ganyan yung ano ni Sara na 'di ba may kaso-kaso, hinahanapan ng pero kung talagang tatakbo at walang tatapat pa rin sa kanya, malakas pa rin si Sara. Oo naman. Malakas pa rin. Kita mo naman Kahit sinong itapat nila diyan, anong pagtapat nila? Sino na to? Si Lenny saka si Reza, di ba? Ang napipisil na. Actually, sir, hindi ako bumoto ng presidente. Hindi, Yung election. itong eleksyon na to. Hindi rin ako bumoto ng mayor sa amin, sa Marikina. Kasi alam ko talagang corrupt talaga eh. Ano na lang? Kung Ang sino na lang yung si vice mayor eh. Hindi ko binoto yan si Bongbong Marcos. Kapag may kanya-kanya tayo gano'n, no? Anong tawag sa discretion pang tawag doon para pumili ng anong natin. Swerte nga na magbibili ng balota ko. Isa lang eh. Vice mayor lang namin binoto ko. Pero in fairness kahit na hindi naman kasi natin alam kung totoo pa yung patayan na yan, ano. Yung nung kay Pero gusto ko PRD, si Duterte, ha? tuminong Pilipinas. Oo, gusto ko talaga si Duterte. Ako din, gusto ko din. Kasi Gusto ko nawala yun yung mga drug addict. totoo yun, tumino, sa totoo lang, tumino. Hindi ko gaano naramdaman kasi wala ako sa Pilipinas. Pero nasa Saudi ako noon eh. Pero talagang sa mga balita at talagang tumino. Pero yan, naka-isang taon pa rin ako dito. Kaso nga lang, kung totoo man lang yung talagang sana hindi na niya ginawa para wala siya sa ganung sitwasyon ngayon sana. Sana pinakulong na lang, no? Kung sakali man na totoo, hindi tayo nagja-judge. Kasi malay natin totoo, malay natin hindi naman totoo. Pero kung sakasakaling totoo, ay hindi naman siya Diyos, di ba? Dapat pinakulong na lang. Bigyang chance ba na magbago sakasakali yung mga taong yun? Nilagay niya sa kamay niya yung batas. Oo. Kasi marami namang siya kulungan. Talaga hindi sila magbagot, magpatay-patayan, ay magpatayan sila na, bala na sila, di ba? At least hindi mo nilagay yung batas sa kamay mo pagkaganon. Kaya nagkaroon ng problema siya ngayon dahil sa ganon. Well, hindi tayo abogado kaya mahirap baka mamaya sabihin, nagjo-judge ka. Pero siyempre usapang lang yan. Pang makatotoo lang.
Pinablish na po yun. Okay, ito yung page na ito sa kanyang social media page. Meron siyang page about business. Okay. Parang information about Tama, mukhang public education ang Yes, kanyang oo. layunin. Oo. So, yun lang naman yun. Sinabi lang niya, okay, ito po sa page na ito sinabi, nilagay niya yung correction. Hindi po natatagpuan sa iba po sa fresh water, yan ito lang po sa kaalig. And yung mga ganito pang example. Okay. So, wala namang pasasyada na, hindi ka nag-research, tamad-tamad po naman. Yun, Wala naman ganun eh. walang komentaryo about kanyang vice or defect Oo. or any crime dahil hindi It naman was ito clearly published. at may correction at may batayan yung kanyang correction. Pero puntahan mo yung isang punto mo, partner, kasi sabi mo hindi siya pinangalanan diretso, di ba? Pero dito sa requirements ng libel and cyber libel, partner, pwede kang pangalanan, isa yan sa elemento, pero pwede Pwede rin din, na di ba? kumbaga express na pinangalanan ka o pwedeng impliedly Yeah, pwede palang pinangalanan pumasok dyan. Ano Dapat ibig po. sabihin Kaso nito? masikip Yung kasi kagaya dyan. ng mga blind item, partner, pwede ka pa rin papanagutin kung doon sa nagbabasa sa nanonood, isa lang yung pwedeng maging pagkakilanlan nung kumbaga binibigyan ng allegation na nakagawa siya ng krimen o meron Ay, taga Marikina po ba kayo? vice or defect in Ah, personality. may punta na kayo dyan. Kala ko dito kayo eh, sa Malabon na yan, Caloocan. Malabon na pala yun. Nakita pa yun, gumawa ng bro. So parang, you're saying na parang, why would we wanna tarnish his reputation? Di ba? O kaya Ito naman po kasi kasi nakilala. Nagbasa po ako ng libro, nakatanggap ako ng kopya, na published funded by Robert Stampo. So, public privacy. Dahil Gloria, oh. Ano din eh, hindi po ba tayo na parang stakeholder din yan? Kasi, pondo natin yan partner eh. So, parang kapag may nakikita tayong errors dyan, publicly funded, bawal po ba na i-reach out sa isip po natin na may mali po doon sa libro? Nakakalungkot kasi ako journalist ako. Di ba paano kung factual ang sinasabi ko pero hindi na natutuhan? oh, ito pala, mali pala yung kanina. May pagbawas lang tayo. Ayon sa ating research, ang nag-file ng libel case dati ay si President Cory Aquino at ang kanyang pinailan ay journalist Luis Beltran sa kanyang commentary column sa Philippine Star. Yan. Oh. Pero na-absuelto, right? Oo, Kasi na-absuelto pero na-convict yun sa lower court. Supreme Court na nag-reverse ng kanyang conviction. Tapos si Erwin Tulfo, yung kanyang post way back was, ano pong nangyari ng partner? Ito ay Ang desisyon ng Korte Suprema ay, na-convict siya, partner. right, hirap mo maging journalist na ngayon. sa mga Mahirap, panahon na mahirap. ito. And meron nga rin kamakilang ay isa po sa aming kasamahan na na-arresto rin po. Although isang libel case partner, pero na-arresto rin for Data Privacy Act for publishing an arrest warrant, which is a public document. So nakakalungkot na nangyayari po yan din sa panahon na kailangan po natin ng mga tao magsasagawa ng checks and balances sa ating pong gobyerno. So anyway, partner, abangan natin anong mangyayari doon sa kaso. Kasi I think nasa ano pa naman po yung Justice Office, bibigyan ng chance po itong Food Heritage author na makapagbigay po ng kanyang explanation. So let's see what's gonna happen. Ano po magiging interpretation ng fiscal doon? At sana pwede natin makita. May no? fishbowl Kung pala pwede doon. nangyayari. Balikan ko. Di ba kung Kain tayo muna ako dyan. mag-research dito, partner? At hindi pa natin napag-usapan, partner, pero Dito na po tayo. dapat nating banggitin na Sige po, bukod ingat dun po sa kayo. ating God bless po. karapatan bilang mamamayan, Salamat po. or karapatan mo bilang mamamayan, partner, meron pa tayong isang karapatan, yung tinatawag natin at constitutional right nito, partner. Opo. Yan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po muna. Pasamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Mayroong pwedeng